Magandang gabi po sa ating lahat. Bago natin pasimulan ang ating kwento, ay hayaan niyong batiin ko muna kayo ng isang matiwasay at mapayapang gabi. Saang panig man kayo ng mundo naroroon. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ang kwentong inyo maririnig ay minsan panghango mula sa mga tunay na pangyayari. Ito ay ibinahagi ng isa kong kaibigan na si Arvin. Naganap ito mahabang panahon na rin ang nakalipas doon sa kanilang probinsya. Kasaysayan ito mismo ng kanyang lolo Temyo. Ayon kay Arvin, maraming karanasan ang kanyang lolo Temyo pagdating sa mundo ng kababalaghan. Pero minabuti kong ipakwento sa kanya ang ukol lang sa mga karanasan nito pagdating sa aswang. Ayon pa sa aking kaibigan, si Lolo Temyo ay lagalag. Hindi ito nananatili sa kanilang bahay at kung saan saang lugar nakakarating. Hilig talaga niya ang makipagsapalaran sa iba't ibang bayan. Mas gusto niya ang magpunta kung saan-saan na walang katiyakan. Mahilig siya sa mga sorpresa at nais niyang matuklasan kung ano ang maaaring ibigay sa kanyang sorpresa ng bawat lugar na kanyang mapupuntahan. At sa tuwing mabibingit ang kanyang buhay sa panganib, ay wala siyang pinagsisisihan pagkat ninais niya iyon. Itinuturing niyang pagsubok ang bawat suliraning hinaharap niya noon. Para sa kanya ay isa iyong hamon na sa halip magreklamo ay dapat niyang mapagtagumpayan. Iyan ang pagkatao at ugali ni Lolo Temyo. Isang katangiang hindi mo masusumpungan na nasa lahat ng tao. At ang isang bagay pa na maganda kay Lolo Temyo ay marunong siyang makibagay sa mga tao. Madali siyang makapalagayang loob dahil sa husay niyang makipagkapwa-tao, na kahit sa unang pagkakataon pa lamang niya nakasalamuha o nakaharap ang mga ito, ay magaan na kaagad ang pakikitungo sa kanya. Kaya kahit bago pa lamang siya sa lugar, ay hindi siya nahihirapang iraos ang kanyang pamumuhay sa araw-araw. At wala rin kasi siyang pinipiling trabaho at may angkin rin siyang lakas na siya niyang naging puhunan sa bawat pakikipagsapalaran niya sa ibang lugar. Minsan, nang nasa isang bayan siya malayo sa kanila, ay mayroon siyang nakilalang isang matanda. At ito ay si Lolo Carling. Ang edad ni Temyo noong mga panahong iyon ay 20 anyos pa lamang. At dahil nga sa mabuti niyang pakikisalamuha, ay pinagkatiwalaan siya ng matanda. Nakasabay lamang niya ito sa daan na may pasan-pasang mga sako ng mais, na bagaman nakikita niyang hindi naman nahihirapan yung matanda, ay kanya pa ring ipinisisinta ang sarili at inalok ng kanyang tulong. Pero aminado si Temyo na humanga siya kay Lolo Carling. Namangha siya sa kakaibang taglay na lakas nito, pagkat sa edad niyang iyon
ay parang ang hirap paniwalaang kaya pa niyang magpasan ng ganong kabigat. At nang alukin nga niya ang matanda ng kanyang pagtulong, ay panandalian pa siya nitong pinagmasdan, na para bang binabasa pa nito yung kanyang isipan. At makara ng ilang sandali, ay saka pa lamang nito ibinaba ang mga dala. At kanyang itinuro kay Temyo kung aling mga sako ang nais nitong ipapasan sa kanya. Agad namang tumalima si Temyo at binuhat ang mga iyon. Sumunod siya sa matanda. Habang nasa daan, ay hindi niya maialis ang kanyang pagkakatitig sa matanda. Pinagmamasdan niya ito, pagkat naglalakad ito na para bang walang anumang pasan. Hindi rin niya ito kinakitaan ng hapo. Hindi niya ito nakitang tumigil upang magpahinga. Samantalang siya ay ngalay na ang balikat at gusto na niyang huminto upang pansamantalang makapagpahinga. Nararamdaman na rin niyang humihingal na siya. At nang hindi na talaga niya kaya, ay nakiusap siya sa matanda at sinabing kung maaari ay magpahinga na muna sila kahit sandali lang. Bigla namang huminto ang matanda at napalingon sa kanya. Nang makita ng matanda ang itsura ni Temyo, ay bigla itong nagsabi na hindi daw niya akalaing nakakapangit pala ng muka ang mga sako ng mais niya. Bigla itong ngumiti at ibinaba na ang kanyang pasan. Sumunod naman si Temyo at ibinaba na rin ang kanyang dala. Tinanong siya ni Lolo Carling kung ano ang kanyang ginagawa sa kanilang bayan. Mabilis namang sumagot si Temyo at sinabing nais niyang hanapin ang kanyang kapalaran sa kanilang lugar. Nangiting muli ang matanda at sinabing marahil ay hindi ito ang kapalarang hinahanap mo, pagkat malayo-layo pa ang pagdadala natin ng mga mais na ito. Gumanti rin ang ngiti si Temyo at magalang na sinabi na hindi siya namimili ng kanyang kapalaran at wala rin sa kanyang mga kamay kung ano naghihintay na kapalaran para sa kanya. Mahirap man o madali, kung yun talaga ang nakatakda para sa kanya, ay tatanggapin niya iyon ng maluwag. At humanga sa kanya ang matanda. Sinabi nitong bueno, di pasanin na nating muli ang ating mga dala. At nang makauwi na tayo, tumango naman si Temyo, sabay buhat sa mga sako ng mais na nakatalaga para sa kanya. Matyaga niyang pinasan ang mga iyon hanggang sa marating nila ang bahay ni Lolo Carling. Pawis na pawis si Temyo. Pagkaupo niya, matapos na maibaba ang dala, ay kanyang hinubad ang suot na damit at piniga. Maya-maya ay nakita niya ang isang basong tubig na iniaabot sa kanya ng matanda. Napatingin siya dito at nagpasalamat. Sinabi naman ni Lolo Carling na siya ang dapat na magpasalamat kay Temyo at niyaya na niya itong pumasok sa loob. Nagulat naman si Temyo at bigla siyang nakaramdam ng matinding hiya nang makita niya ang isang magandang dalaga na kung hindi siya nagkakamali ay halos kaidaran lang niya. Kaya nagmamadali niyang isinuot na muli ang basang damit sa pawis. Di nagtagal ay lumabas rin ang isa pang babae.
at nagtanong kay Lolo Carling kung sino ang kasama nito. Kaya ipinakilala siya ng matanda sa dalawang babaeng kasama nito sa bahay. Sila pala ang pamilya ni Lolo Carling. Ang kanilang nag-iisang anak na babae na si Clarita at ang kanyang asawa na si Lola Dolores. Sinabi ni Lolo Carling na maupo na muna siya at mayroon lang daw ito pupuntahan. Kung kaya, iiwan na muna siya nito doon. At nakita niyang kinuha nito yung mahabang malaking kawayan na isinukbit sa kanyang balikat at yung kanyang sanggot. Nangiti si Temyo pagkat alam na niya kung anong gagawin ng matanda. Nasabi niya sa kanyang sarili na nanananggot din pala ito. Nang ibig niyang sabihin ay may mga puno ito ng nyog na pinagkukunan ng tuba. Halos hindi maiangat ni Temyo ang kanyang ulo at lagi lang siyang nakatungo simula nang iwan siya ni Lolo Carling. Nahihiya kasi siya kay Clarita na panay ang daan sa kanyang harapan dahil abala na sila ng kanyang ina na nagluluto ng kanilang hapunan. Pero makailang beses din siyang nakanakaw ng sulyap sa dalaga. At sa tuwing kanyang gagawin niyon ay bumibilis talaga ang pagtibok ng kanyang puso. Napakaganda ni Clarita at napatunayan ni Temyo yon sa ilang beses niyang panakaw na pagsulyap dito. Hindi niya kasi mapigilan ang sariling gawin niyon. Maya-maya ay dumating na rin si Lolo Carling at sinala na nito yung dala niyang tuba. Matapos iyon ay inilapag na nito ang pitsil na puno ng nasabing inumin at sinalinan si Temyo. Napakatamis noon. Kung kaya hindi napigilan ni Temyo na purihin si Lolo Carling sa masarap na tuba nito. Gumanti lang naman ng ngiti ang matanda at kanya na ring sinalinan ang sarili. Nang makalahati na nila ang pitsil, habang masaya nagkukwentuhan, ay narinig nilang nagyayana ang asawa ni Lolo Carling para kumain. Matapos iyon, ay kanila nang inubos ang natitirang laman sa lalagyan at nagyayana si Lolo Carling na matulog. Habang nakahiga si Temyo, ay bigla siyang napaisip kung yun na nga ba ang kapalaran niya. Naitanong niya sa kanyang sarili kung nahanap na ba niya ang tamang lugar kung saan siya dapat nang manatili at magsimula ng sariling buhay, hanggang sa nakatulugan na niya iyon. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, ay gising na si Temyo. Kung kaya nagulat sa kanya yung dalawang matanda at sinabing maaga rin pala siyang bumabangon. Magalang namang sumagot si Temyo at sinabing nakasanayan na ng kanyang katawan ng gayon. Nang makita niya ang palakol ay nagpaalam siya kay Lolo Carling na kung pwede ba niyang mahiram iyon. Tumango lang naman ito. Kinuha iyon ni Temyo at lumabas ng bahay. Naisip niyang magsibak ng kahoy. Pero nang inaayos na niya yung kanyang pagsisibakan ng kahoy, ay mayroon siyang biglang naramdaman. Narinig din niya yung tinig na umahangos. Kung kaya, agad siyang napalingon. Pagtingin niya sa gawin niyang likuran, ay nagulat siya pagkat naroon ang isang babae. Mayroong makapal na buhok na nakabuwagag. Nakadipa ang mga kamay nito na mayroong mahabang mga kuko at nakabukang mabuti ang kanyang bibig.
Kung kaya, nakita rin ni Temyo yung matutulis nitong mga ngipin. At may mahaba rin siyang mga pangil. Nakayuko ito pero nakaharap ang muka sa kanya. Napakiramdam ni Temyo, anumang oras ay susugurin na siya nito. Kaya hinawakan niya ng mahigpit ang palakol ng dalawang kamay at inilagay iyon sa kanan niyang balikat. Ipinihit din niya ng bagya ang kanyang bewang. Sinabi niya sa sarili na sa talas ng hawak niyang palakol ay siguradong may paglalagyan ng aswang na iyon sa oras na kanya iyong tamaan. Pero nang bigla na iyong lumusok ay hindi niya talaga inaasahan na gano'n ang mangyayari. Dahil nang iwas-iwas na niya ng ubod lakas ang hawak na palakol, ay mabilis na naglaho sa kanyang harapan yung babae. Kung kaya, tanging hangin lamang ang kanyang tinamaan. At bigla na lang niya naramdaman na may matutulis na bagay na tumama sa kanyang likuran. Dahilan, para munti ka na siyang mapasubso. At naramdaman niya kaagad ang hapding itinulot noon. Nang kanya iyong lingunin, ay wala na muli doon yung babae. Naloko na. Nasabi ni Temyo sa kanyang sarili, hindi ito yung kapalaran na hinahanap ko. Pagpapatuloy pa niya. At biglang napapaling ang kanyang muka sa kanan nang tamaan ang kaliwang bahagi ng kanyang pisngi. Ang kanya iyong salatin ay naramdaman kaagad niya yung init ng dugo na nagmumula roon. Hinawakan niyang muli yung palakol at inabangan niya yung aswang sa lahat ng direksyon. Hindi siya nanatili na nakaharap sa iisa lamang lugar. Biglang umihip ang malakas na hangin. Bigla niyang sinabayan iyon ng pagwasiwas. Pero bigla siyang natumba. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga na sa lupa at nakalapat na ang kanyang likod doon. At nagulat siya nang makita niyang nakadagan na sa kanya yung aswang. Pero biglang nabawasan yung takot na kanyang nararamdaman nang dahan-dahan niyang makilala kung sino iyon. Iyon ay si Clarita. Nakilala nga ni Temyo kung sino yung aswang na umatake sa kanya. Si Clarita. Maya-maya pa ay bigla na lang niyang naramdaman yung mga kamay na yumuyugyug sa kanya at mga boses na binibigkas ang kanyang pangalan at ginigising siya. Nang magmulat siya ng mga mata ay nakita niya sina Lolo Carling na agad nagwika ng nananaginip ka. Biglang napahawak si Temyo sa kaliwa niyang pisngi at napatunayan nga niyang panaginip lamang ang lahat pagkat wala naman siyang nakapangsugat. Umalis sandali si Lola Dolores at pagbalik nito ay mayroon na siyang dalang isang basong tubig. Mabilis niya iyong iniabot kay Temyo. Uhaw na uhaw ito. Matapos makainom ay muli niyang naalala yung kanyang napanaginipan. Nakahinga siya ng maluwag dahil parang hindi niya kakayanin kapag kanyang nalamang aswang si Clarita. Bumangon na ng tuluyan si Temyo at sumama kanila Lolo Carling sa kusina. Pagupong-pagupo niya doon ay nakita niya yung palakol na kanya ring nakita sa panaginip. Hinawakan niya iyon at nagpaalam kay Lolo Carling kung maaari niya ba iyong mahiram.
Tumango naman ang matanda, sabay tanong kung ano ang kanyang gagawin. Sinabi ni Temyo na magsisibak lang siya ng kahoy. Nagsalita naman si Lola Dolores at sinabihan siyang magkape na muna. Pero sinabi niyang mamaya na lang. At inubos nga ni Temyo ang lahat ng mga kahoy na panggatong na naroon. Kanya iyong isinalansan sa ilalim ng kanilang dabog. Lalo namang humanga sila Lolo Carling sa kasipagang ipinakita niya. Nang kumakain na sila ng agahan, ay hindi na naiwasan pang magkwento ni Lolo Carling tungkol sa kanyang matamis na tuba, na kahit ang kanyang mag-ina ay nagulat, pagkat walang sino man siyang pinagsasabihan tungkol doon. Sinabi ni Lolo Carling kay Temyo na may kakaibang taglay ang kanyang tuba, na dahil doon ay biglang natigilan ng binata at atintibong pinakinggan ang mga sasabihin pa ni Lolo Carling. Sabi ng matanda sa kanya, ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay malakas pa rin siya at maliksi ang pangangatawan, dahil may taglay na galing ang kanyang inuming tuba. Pagpapatuloy pa nito, kanya rin umanong ituturo kay Temyo lahat ng nalalaman. Basta ipangako lang nito na hindi siya magbabago. Sunod-sunod na tango naman ang iginanti ni Temyo kay Lolo Carling, at bakas sa kanyang muka ang kasiyahan. At nang malunok ang kinakain, ay nagpasalamat siya dito. Pero may ilang bagay na hindi pa ipinagtapat si Lolo Carling kay Temyo. Ang nasa isip niya kasi ay gusto niyang si Temyo na mismo ang makadiskubre noon. At nais niyang malaman kung hanggang saan ang kapasidad nito. Nang halos mag-iisang linggo na si Temyo sa bahay nila Lolo Carling, ay nararamdaman na niya yung epekto ng sinasabi ng matanda. Ang dati niyang taglay na lakas ay tila nadaragdagan dahil sa tuwing hapon na pag-inom ng matamis na tuba ng matanda. Hanggang sa dumating na yung pagsubok para sa kanya. Inutusan siya ni Lolo Carling na singilin ng isang lalaki na nagngangalang Indoy. Ibinigay lang ni Lolo Carling sa kanya yung direksyon at mga palatandaan kung saan niya matatagpuan ang bahay nito. Bili ng matanda. Sabihin niya sa lalaki na kanya siyang inutusan para singilin ito sa kanyang pagkakautang, na kung walang maibabayad ay kahit kamote o di kaya mais ay maaari. Agad namang tumalima si Temyo sa utos ng matanda. Sukbit niya sa kanyang bewang yung ipinahiram nitong itak. Pagkaalis ni Temyo ay nag-aalalang sinabi ni Lola Dolores sa kanyang asawa na baka mapaano si Temyo, at bakit niya raw ito inutusang magpunta doon upang maningil. Tiwala namang sumagot si Lolo Carling sa asawa at sinabing malalampasan ni Temyo iyon, at sigurado siyang payapa itong makakabalik. Maging si Clarita ay nag-alala, pero desidido ang kanyang ama na subukin ang kakayahan ni Temyo. Samantala, hindi akalain ni Temyo na ang layo pala ng bahay nung lalaking pinapupuntahan sa kanya ni Lolo Carling. Ika-4 na bundok na ang kanyang aakyatin, at naka-4 na batis na rin ang kanyang natawid. Oras na para mananghalian ay naglalakad pa rin siya. Kanya na lamang kinain sa daan ang baon, pagkat ayaw niyang huminto.
Naisip niya kasi baka lalo lang siyang matagalan kapag tumigil pa siya para lang kumain. Nang madaanan niya yung malaking puno ng balete, ay medyo nangiti na si Temyo. Yun kasi ang isa sa mga palatandaang ibinigay sa kanya ni Lolo Carling. At ilang minuto pang paglalakad ay natanaw na rin niya sa wakas yung bahay ng kanyang sisingilin. Nagmamadaling tinungo ni Temyo ang direksyon papunta sa bahay. At nang nasa may bakuran na siya nito, ay bumati na siya at nagtaupo. Sinabi niya kaagad ang bilin sa kanya ni Lolo Carling. Binanggit niya kaagad ang pangalan nito. Pero sa halip na may tumungaw sa bintana para silipin kung sino ang taong nasa labas, ay nakakakilabot na tunog ang kanyang narinig na nagmula sa loob ng bahay. Kaya biglang kinilabutan si Temyo at agad na napahawak sa puluhan ng dala niyang itak. Tinalasan pa niya ang kanyang pakiramdam. Muling naulit naman yung nakakakilabot na tunog na iyon. Para iyong isang mabangis na leon na umuungal. Hinugot na ni Temyo ng tuluyan ang kanyang itak. Nang biglang may tumalon mula sa bintana at agad siyang sinunggaban. Isa iyong nilalang na hindi pangkaraniwan ng taas. Ang mahabang mga paa nito ay nakakatulad din naman sa tao. Ngunit parang sa kabayo ang pagkakahulma. Madulas ang balat nito na wala kang makikitang kahit isang hibla ng buhok. Malaki din ang bibig nito na mayroong masinsin, ngunit matutulis na mga ngipin. Kapansin-pansin din ang kakaibang haba ng mga braso nito. At ang mahaba nito mga kuko ay matitigas. Nakumislap pa nga ng magtama ang mga kuko ng nilalang at hawak ng itak ng kanya iyong sanggain. Nagtataglay din ito ng kakaibang lakas at bilis. Pero ramdam ni Temyo na kayang-kaya niyang hikitan iyon. At kanya nga iyong napatunayan. Matapos niyang itulak ito habang nagtatangkang siya ay kalmutin, habang nakakubabaw sa kanya, na kanya pa munang isinira ang bibig. Ang tangkain din nitong lawayan siya. Napakakapal at ang lapot noon. At nang makabuelo nga siya, ay tumilapon nito at makailang beses pang gumulong bago sumalampak sa paanan ng isang malaking puno. Nang iangat ni Temyo ang hawak niyang itak, ay napansin niyang nabungi ito. Hindi siya makapaniwala na ganun katigas ang taglay nitong mga kuko. Malabakal iyon sa tigas. Nagmamadali siyang bumangon at inabangan ang muling pag-atake ng nilalang. Pero sa halip na lusubin siyang muli, ay bigla itong tumalikod at tumakbo ng papalayo. Nagmamadali namang pumasok ng bahay si Temyo. At nang kanyang makita ang mga sako ng mais, ay pinasan niya iyon ayon sa kanyang makakaya. Naisip niya kasing masasayang lamang ang kanyang pagpunta doon kung wala siyang madadala pabalik. Napakalayo pa naman ng kanyang nilakbay. Matapos iyon, ay nilisan na niya ang lugar at umuwi na. Patakip silim na nang siya ay dumating sa bahay nila Lolo Carling. Tapos na rin itong mananggot at naabutan niyang umiinom na ito ng tuba na may pulutang ginataang page na namumula sa siling labuyo. Pagkaupo niya ay agad niyang ikinuwento sa kanila
ang kanyang naranasan. Kabaliktaran sa inaasahan nila na baka magalit ito, pagkat baka isipin niyang isinuong siya sa panganib ni Lolo Carling. Ang napansin nila ay para bang tuwang-tuwa pa ito sa kakaiba niyang naranasan. Natuwa naman sina Lola Dolores at Clarita nang kanilang makita si Temyo. Maya-maya ay inabutan na siya ni Lolo Carling ng isang basong tuba at sinabing para lalo pa siyang lumakas. Nangiti naman si Temyo at nagpasalamat. Habang umiinom silang dalawa, ay doon na ikinuwento ni Lolo Carling na alam niyang aswang si Indoy. May utang naman talaga ito kay Lolo Carling, pero matindi rin ang galit nito sa kanya. Unang nag-cruise ang landas nila ni Indoy nang dumayo ito sa kanilang lugar upang doon manginay. At ang pinunteriya pa nito ay nag-iisang kalabaw na lang nila. Kanya itong nahuli matapos na magpangbuno at naputulan ito ng dila ni Lolo Carling. Kaya alam niya kahit nangako ito sa kanya na siya ay babayaran sa pinatay na kalabaw, ay nagtanim talaga ito ng matinding galit sa kanya, na siguradong marinig lang ang kanyang pangalan ay magwawala na ito sa galit. At ganun nga ang nangyari. Kung kaya sinunggaban kaagad si Temyo. At inamin na rin sa kanya ni Lolo Carling na ginawa niya iyon bilang pagsubok. At masaya siya sapagkat kanya iyong napagtagumpayan. Nang naghahain na sila Lola Dolores at Clarita upang kumain na ng hapunan, ay biglang tumayo si Lolo Carling at tinapik si Temyo sa balikat. Sinabi nitong palitan ang basang damit ng pawis at sila ay aalis. Manunulo daw sila, pagkat maganda yung pagkakataon dahil walang buwan at napakadilim sa labas. Nagkatinginan naman ang mag-ina ni Lolo Carling, habang si Temyo naman ay pumasok sa silid at nagbihis. Paglabas niya, nakita niyang nakahanda na si Lolo Carling. Mayroon itong pana at sibat. Binigay nito ang sibat kay Temyo at yung sulo. Wala nang nagawa pa sila Clarita kundi ang magbili na lamang sa dalawa na mag-ingat. Paglabas nila ng bahay ay naramdaman kagad ni Temyo yung lamig. Pero nagtaka siya kung bakit parang wala siyang kapaguran. Sa haba ng nilakad niya na mayroon pang mabigat na pasan, ay parang hindi siya nakakaramdam ng pagod. Kaya naisip niyang marahil ay iyon na yung epekto ng tuba. At hilig niya rin kasi talaga ang panunulo. Pero wala siyang kamalay-malay na isa na namang pagsubok ang naghihintay para sa kanya. Isang pagsubok na susukatin yung lalim ng tiwala niya sa sarili at gaano rin katibay ang kanyang paninindigan. Isang pagsusulit na siyang magsasabi kung karapat-dapat nga ba talaga siya sa iniaalok sa kanya ni Lolo Carling, o mabibigo siya at mababaliwalang lahat ng mga napag-usapan nila. Ako po si Nick, isang OFW at kasalukuyang nagtatrabaho pa rin dito sa ibang bansa. May babahagi po sana akong kwento sa inyo. Balik karanasan po ito ng kapatid ng mama ko na si Tio Poldo. Pareho po silang
ipinanganak at lumaki ni Mama sa kanilang probinsya. Kung kaya, may mga kakaiba silang karanasan pagdating sa mga kababalagan at aswang. Ang kwento sa akin ni Mama, nang magbinata ang kapatid niyang si Tio Puldo, ay mas naging palabarkada pa ito, na halos mga pinsan din nila ang kanyang mga kaibigan. Madalas silang dumarayo ng inuman at piyestahan, kung saan-saan umano nakakarating ang mga ito. Isang gabi, habang mahimbing na silang natutulog, ay bigla na lang sila nakarinig ng mga malalakas na sigaw na humihingi ng tulong. Naramdaman ni Mama na agad bumangon ang iba pa nilang kapatid, maging yung mga magulang nila, at nagsindi ng lampara. Wala pa kasing kuryente sa kanila nung mga panahong iyon, at nasa may ilaya ang bahay nila. Nang marinig ni Mama na naglalabasa na sila, ay bumangon na rin siya at agad ding lumabas. Kanya silang sinundan. Maya-maya ay nakasalubong na nila ang kapatid. Kitang-kita nila ang takot sa mukha nito at tumihingal pa habang nagsusumbong sa kanila. Noon lang nila nakita ang ganon si Tio Puldo. Nagmamadali silang pumasok ng bahay at doon nila ipinagpatuloy ang pag-uusap. Kwento nito sa kanila, inabol siya ng aswang. Para daw iyong isang malaking payong na mabilis dumaraan sa ibabaw ng kanyang ulo. Kaya makailang ulit siyang dumapa sa lupa para maiwasan iyon. At kapag nararamdaman niyang malayo pa iyon, ay saka siya babangon at tatakbong muli. At napansin nila Mama na maraming galos ang kanilang kapatid. Nang kanilang punasan ang mga sugat nito, ay inamin din niya sa kanilang ilang beses din siyang nadapa at nagpagulong-gulong. Sabi ni Mama, hindi naman nabago sa kanila ang mga kwento tungkol sa aswang, pagkat maraming pamilya doon ang may lahi talaga. Pero hindi nila akalaing mararanasan mismo iyon ni Tio Puldo. Pero yung pangyayaring iyon ay hindi pa rin naging dahilan para tumigil sa pag-inom at pagpunta kung saan-saan ni Tio Puldo. Sabi ni Nanay, para pangaraw kabaliktaran ang nangyari, pagkat mas lumala pa ito, na para bang yung nangyari sa kanya ay nakadagdag pa ng lakas ng loob. Minsan, nang umakyat siya ng ligaw, ay isinama niya ang kanyang pinsan, pagkat may kalayuan iyon. Hindi naman ito nakatanggi kay Tio Puldo at dalawa silang nagpunta doon. Walang-wala sa isip nila na mayroon na palang nakaambang panganib para sa kanila. Hindi nila lubang inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Nang magdadalawang oras na silang naglalakad, ay masaya pa silang nag-uusap. Nang bigla na lang sila matigilan at napatingin sa isa't isa. Nabigla talaga silang dalawa nang matagpuan na lang nila ang kanilang mga sarili na nasa gitna na ng sementeryo. At nagtaka sila kung bakit napakaraming usok, na parang bigla na lang naging mahamog ang buong paligid. At sa magkabila ng daan
na kanilang nilalakaran ay nagkalat ang mga puntod na may nakatusok na mga kahoy na krus. At may pailan-ilan ding mga nicho. Bigla nilang naramdaman ang ginaw. Nanginginig sila pareho na hindi lamang dahil sa lamig kundi dahil na rin sa takot. At yung hawak na flashlight ng pinsan ni Teopoldo ay unti-unti nang lumalamlam ang liwanag nito. Naloko na. Tila mapupundi pa yata yung bumbilya ng flashlight. Nasabi na lang nito sa kanyang sarili. Buti na lang at tag-isa sila ng flashlight na dala. Kaya nang tuluyan nang nawala ang liwanag noon, ay hinugot naman ni Teopoldo yung kanyang flashlight na nasa likod at iyon naman ang pinailaw. At nang magliwanag iyon, ay napaatras silang dalawa. Pagkat may nakita silang isang babae na nakaupo malapit sa isang puntod at abala ito na nakatalikod sa kanila. Mabilis na gumagalaw ang ulo nito na pumapaling-paling sa magkabila, na para bang mayroon siyang pinapangos. Naisip nilang magpinsan na magpatuloy na lang at wag nang kunin pa ang atensyon nito. Pero nakakailang hakbang pa lamang sila ay bigla iyong tumayo ng tuwid na nakatalikod pa rin sa kanila. Napansin nilang may hawak ang isang kamay nito at para iyong isang mahabang buto na may ilang pirasong laman na nakakabit pa. Tulad ng babae ay hindi rin sila nakakilos magpinsan. Nanatili lang silang nakatayo sa tapat nito na hindi rin gumagalaw. Hanggang sa dahan-dahan iyong lumingon at humarap sa kanila. At dahil sa sobrang pagkabigla at takot, ay nag-uunahan na silang tumakbong dalawa. Panay ang pagmumura nilang magpinsan habang mabilis na tinatakasan yung aswang. Sigurado sila na aswang nga ang kanilang nakita. Pagkat kwento pa raw noon ni Teopoldo sa kanila mama, nakabuwagag umano yung mahabang buhok noon na animoy alambre sa tigas. At malalaki yung mga bilugang mata noon na itim lahat. At may mga bahay dito ng dugo na nagkalat hindi lamang sa palibot ng kanyang bibig, kundi maging sa mukha nito at noo. Nang lingunin nilang magpinsan yung kanilang likuran, ay napansin nilang wala namang humahabol sa kanila. Pero malayo na ang kanilang narating. At hingal na hingal sila kapwa. Naisipan nilang magpahinga na munang sandali. Maya-maya lang ay nakaramdam na sila ng matinding uhaw. At nataon namang may mga bahay silang namataan sa unahan. Kaya nagmamadali nilang tinungo iyon. Pero halos lahat ng bahay na naroon ay pawang mga nakapatay na ang mga ilaw. Maliban doon sa isa na nasa may bandang dulo. Kaya lumapit sila doon at sinubukan. Kumatok sila at nagmagandang gabi. Sa unang pagtawag nila ay wala silang narinig na sagot. Pero nang susubukan na nilang muli, ay biglang bumukas ang pinto. Kung kaya, nagkatinginan silang magpinsan at natuwa.
Ngunit, nang tuluyan nang bumukas ng todo yung pinto, ay napasigaw silang dalawa. Nang bumungad sa kanila ang kalahating katawan na nakatayo. Kaya nagmamadali silang tumakbo habang wala pa ring tigil na sumisigaw na humingi sila ng saklolo. Pero tila nagkamali silang dalawa. Dahil sa halip na tulong ay kapamakan pa ang naitulot ng pagsigaw nilang iyon. Dahil naramdaman nilang mayroon ng mga sumusunod sa kanila. At tulad nung babae na nakita nila sa isang puntod doon sa sementeryo, ay aswang din ang mga ito. Nang lumingon sila, ay kanilang nakitang nag-uunahan din ang mga ito sa paghabol sa kanilang magpinsan, na akala mo ay mga mag-aani dahil sa kanilang mga kasuotan. May mga naaninagan pa silang mga nasa bubungan at nagsitalunan para humabol din sa kanila. Kaya mas binilisan pa nila ang pagtakbo dahil sigurado silang di na sila pareho sisikatan ng araw sa oras na maabutan sila ng mga ito. Hindi sila tumigil at nagtaka din silang magpinsan kung paano nila nagawang tumakbo ng napakatagal. Marahil ay ganun talaga kapag buhay na ang nakasalalay. At dahil sa kanilang pagkataranta, ay hindi na nila tinandaan pa yung kanilang mga dinaanan. Basta ang nasa isip lang nila noong mga oras na iyon ay ang makalayo at makatakas sa mga humahabol sa kanila. Kung saan-saan sila sumuhot. At kahit pa may mga nakahambalang sa kanilang dinaraanan, ay kanila lamang iyong nilulundag. Nagpatuloy lang sila sa pagtakbo hanggang sa marating nila ang isa pang baryo. At doon pa lang sila tumigil, pagkat nag-alala sila na baka mga aswang din ang naninirahan doon. Nang lingunin nila ang kanilang pinanggalingan, ay napansin nilang wala na yung mga humahabol sa kanila. At nabuhayan ng loob si Teopoldo. Nang makita niya yung bahay ng kanyang nililigawan na nasa tabi ng isang malaking puno na siyang ibinigay nito na palatandaan sa kanya. At napansin din nilang nakabukas pang ilaw ng bahay. Indikasyong gising pa ang mga tao sa loob. Kaya mabilis na silang nagtaupo at nagmagandang gabi. Iyon talaga ang nakagawian doon sa kanilang bayan. Ang magsabi ng tao po at ang bumati para malaman ng may-ari ng bahay na tao nga talaga ang nasa labas at hindi aswang o di kaya na may maligno o engkanto. Di nagtagal ay nakarinig sila ng mga boses sa loob at maya-maya pa'y nagbukas na ang pinto. Muli silang bumati na magpinsan ng isang magandang gabi. At nagulat ang pinsan ni Teopoldo dahil hindi niya inaasahang ganun pala kaganda ang nililigawan nito. Pero nang pinapasok na sila ay mayroon siyang napansin. Agad niyang naalala yung babae doon sa sementeryo pagkat nakakahawig ng suot nito yung damit ng nililigawan ni Teopoldo. Kinalabit niya at isinenyas iyon. Tumanggi namang magbigay ng reaksyon si Teopoldo sa kanyang pinsan. Pero ayaw pa rin itong tumigil
At kahit sinabihan na silang maupo na, ay nanatili lang itong nakatayo at parang gusto nang lumabas ng bahay. Binulungan ni Teopoldo ang kanyang pinsan at sinabihan nito na baka nagkataon lang na pareho ang kanilang kasuotan. Pero hindi pa rin ito kumbinsido. At sinabing pati raw muka ay nakakahawig ng kanyang nililigawan. Hanggang sa bigla na nagsalita yung nililigawan ni Teopoldo. Napansin na pala sila nito. Nagtanong ito sa kanila kung ano raw yung kanilang pinagtatalunan. Magdadahilan pa sana si Teopoldo pero nagsalita na yung pinsan niya. At sinabing mayroong kasi silang nadaan ng sementeryo at may nakita silang aswang. Pipigilan niya pa nga sana ang pinsan na kanya sanang tatakpan ang bibig nito. Pero huli na ang lahat. Hindi kaagad nakaimik yung babae. Tinitigan lang sila nito. Palipat-lipat ito ng tingin sa kanilang dalawa. Nagtaka ang babae at sinabi nitong wala namang sementeryo na madadaanan papunta sa kanila. Kaya nagtaka din silang magpinsan ng kanilang marinig yon. Dagdag pa nito, baka naman naligaw silang magpinsan at nag-iba ng daan. Kung kaya doon sila napadpad. Pagpapatuloy pa niya, yung sinasabi raw nilang nakita nila sa sementeryo ay hindi siya, kundi ang kanyang kakambal. At iyon ay ang ate Rosalinda niya. Dalawa lang sila, Rosalinda at Rosalina ang kanilang mga pangalan. Sa kasamaang palad ay nahawaan ang kanyang ate at nakapangasawa ng aswang. Karne ng patay ang kanyang kinakain. Maya-maya ay lumabas na rin ang mga magulang nito at ipinakilala kanila Teopoldo. At bago muling pumasok ng kanilang silid, ay binilinan silang magpinsan na doon na matulog sa kanila dahil lupa umanong delikado ang maglakad sa gabi. Baka ano pa raw ang mangyari sa kanila kung sila ay uuwi pa. At dahil sa kanilang naranasan, kung kaya naman, sinunod nila ang payo ng dalawang matanda. Doon na sila muna nakitulog at kinabukasan na umuwi. Nakailang balik pa si Teopoldo sa bahay nila Rosalina. Hanggang sa kalaunan ay naging nobya niya rin ito. At nung huli ay nagkatuluyan din sila. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, ang kwento kong ito. Sana po ay magustuhan nyo. Marami pong salamat. Dito po natin pansamantalang tinatapos ang kwentuhan po natin para sa gabing ito. At kung inyo pong nagustuhan ang ganitong uri ng mga content, ay huwag nyo na po sanang ipagdamot pa ang inyong like at mag-subscribe na at pindutin ang bell icon at i-click ang all para lagi kayong updated sa tuwing may bago po tayong i-upload na kwento. Mag-comment na rin at ibahagi kung mayroon din kayong mga naging nakakatakot na karanasan sa comment section. Maraming salamat po at hanggang sa muli.